Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng putang ina niya? Di ba nagrebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung Peninsula na hotel. Nagbarricade doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis, ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado, may retainer yan. Totoo yan. Ang mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya. Pagkaduwag niyang putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba makipagpatayan ka? Yan ang una. Sino ang sunod? Dilima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kaya sige sulat, sige mura sa akin. Ayaw pang admitahin. I am here. I am here because kayong taon na ito, tayo ang host country. At chairmanship ng ASEAN, tayo, ako. So, kaya nag-ikot ako sa lahat. Laos, Malaysia, lahat yan, Cambodia. Ito ang last leg ko. Sinireserba ko talaga ang Thailand. Kasi hinintay ko kayo na para alam ninyo na magdating ako, magpaganda kayo na lalo na. Gaga ka, walay ako sa asawa ko. Baka makabaon pa ako dito. But anyway, yun. So tayo yung host country, pinagpapasyal ako, ano ba ang gusto mong ilabas doon sa ating summit? Ikaw ba, ano bang paghinakit mo? Para plantsahin ko na ang program, ang agenda, para pagdating ng panahon, smooth sailing na. Ganon. Ito ang Thailand is the last of the ASEAN member state na binisita ko. At dito ko talaga nakita na patunayan na marami talagang maganda sa Pilipinas. Kayong mga magaganda, in about, bigyan lang niyo ako ng mga 3 years and things will improve. Nung tumakbo ako, wala akong promises except for if you. Hindi ako mga infrastructure, gano'n, wala. Basta ako, ang una ko sabi ko, before that, pasalamat ako sa pagbigay ng panahon, the Royal Thai Navy for allowing us to use this room. At yung pag-imbita nila sa akin. Ngayon, ang unang promise ko is no corruption. Drugs, criminality, at i-improve ko ang ekonomiya. Ginagawa ko lahat yan. Dilo, halika, bigyan mo ako ng kindim eh. Nakagat ko ang ano kaya, ha? Akyat ka, Dilo, akyat ka. Come, halika. Si
Sofia. At police aide ko siya. Police to. Oh. Kita mo na naman mga aide ko, ha? She was a contestant ng Miss Earth. Finalist siya. Finalist. Taga Bagyo. Bagyo. Taga Bagyo. Kababayan niya to. At, gusto mo silang i-greet? I-greet mo. Wala. Hiyain na siya. Ay mo lang, kumusta kayo? I-greet mo. Ito ka na lang. Ngayong bang narabii ka na kayo amin? Gusto pa ninyo ng isang maganda? Oo. Sana yung yawa na wala ba? Yung nurse ko talaga. Saan ka naman? Nagtago ang gaga. Halika. Balik ka. Kaya mo, doon pa naman ikaw, Presidente, hindi ka mabuhay. Kaya mo, hindi mahihain to. Yan ang nurse ko. Mayat, dala nilang. Nakagat ko talaga yung... So ngayon, sabi ko, nag-umpisa ako. Ay, in all honesty, anak lang rin ako ng mahirap. 72 years old na ako. Wala na akong, give or take 5-7 years, wala na ako. For 24, hindi, wala na ako, nag-asawa na ako dyan uli. For 23 years, mayor ako ng Davao, 4 years ako congressman. Ang hangarian ko lang po ang bayan ko. That's why I said no corruption. And there will be no corruption. Kaya ako nandito nakipag-usap sa mga negosyante sa Thailand. And I assure them, Thailand is our good and loyal friend. Pareho tayo. Mahal natin ang Thailand. Ang Thailand nagbigay sa atin ng hanap buhay. They provide us the employment, and so we should also, in return, sabi ko, we will be your loyal friend and we will support you all the way. Corruption, noon sa NEDA, yung mga it takes them about 1 year, 2 years mag-process ng papel ng mga bagong negosyo. Dito sa panahon ko po, 1 month. 1 month lang. At yung mga permit, 3 days lang. Yang BIR, baka pwede na by the time you go home, text na lang, online na ang mga ninyo. Hindi na kayo magpila. Sa labor, pati overseas, sinabi ko, I do not want to see the Filipinos queuing yung naglilinyak. Hanapan ninyo ng paraan. And today, I have been ordered pati yung overseas at saka yung mga marino, yung maritime, yung mga iba ang kanila para madali. Hindi na kayo lalabas ng overseas building. Doon sa labas, mayroon ng BIR, NBI. Ikot ka na lang doon, tapos dalhin mo. At kung mag-uwi kayo ngayong Pasko or whenever, I have prohibited customs magbukas-bukas ng bag. The usual excuse is search. Alam mo, galing eroplano yan, magdaan yan doon sa baba. Meron na pong x-ray doon. Kaya kung may tinago ka na boyfriend mong binalot mo, mapagkikita na yan doon. Sabi ko,
Kasi marami nga yung bagahe. Dito itong mga biyahera. Ilan lang man yung kapital niyan. Kaming mga congressman, mayor noon, pagdaan namin, may salot pa ang mga yawa. Pati doon sa mga mahirap, kalkal ng kalkal, tapos kinukuha yung ano. You know, alam mo kung bakit ganito tayo? Because you are not assertive of your rights. Ayaw mo kasing magsabi na porsigido ka. Pagsabi ng binose mo, di ba sabi ni Duterte, hindi buksan yan? Wala akong tinago, hindi ako nag-smuggling. Yung 4 ko na maleta, puro regalo ko yan, puro kita ko yan, mga damit ko kasi sa Thailand, mura. At kung hindi ka ulol, mag-bad roads ka, mabalatan eh. Dumundugo kasi, kaya ko ng ano, could taste is salty. Sabi mo, pag hindi ka ulol, siyempre pag uwi ko, magregalo ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid. Part yan sa hanap buhay ko. Huwag mong galawin. Sabihin, ma'am, ito lang lahat. Hindi, may 20 pa doon, papagda. Huwag mong biglain. Kung papasok ka lang naman at hindi ka biyahera, ibig sabihin, it is not for commercial use or purpose. Kasi yung mga TV na ano, minsan there was a Rocos there kasi nakita ko kasi from the Middle East. Yung TV niya hindi na nga nakabalot eh. Karga-karga lang yan. Ilagay, maliit lang. Gusto mong titirahin. Sabi ko, nagpakilala ako, sabi ko, address si Mayor Duterte ako. Kung pilitin mo lang yan, ako na magbayad, palusutin mo na. Kaya sabi ko, magkano ba yan? O gusto mo, bilihan lang kita ng iyo bukas sa Sony. Huwag, putang ina mo, si Pae, kita nga yan. Kaya sabi nila nagmumura ako, importante yan. Sundin ninyo, pero wag dito. Kasi sa Pilipinas, pag sabi mo may punta ka ng BIR, tapos maghingi, sabi mo, putang ina mo. Binabayaran kita sa sweldo mo. Bakit mo ako ganunin? Pagod ko yan. Kayo gusto ninyo magkapera libre. Putang ina, mag-away tayo nito. You know why? You create a sin. Mag-iskandalo ka kasi dadating sa akin yan. Maraming mga naghihintay kung anong mga kaso, mga human. Huwag lang yung human trafficking, ha? Huwag ka na talagang kasama ka doon sa AKJ. Huwag yan, bawal talaga at ayaw ko yan. Yung iba kasi may nirecruit sa Davao noon, when I was still mayor, very early on, may nirecruit doon na 3 taga-Turil, 2 taga-Padada. Putang ina, hindi na malaman kung saan na. And that was about 20 years ago. We are not sure if, we do not know over whereabouts whether still alive or patay na. Or where they were sold to the slave markets in Africa. Kaya ako nasasaktan. May gusto akong sabihin sa inyo, ang problema kay Cover 10 National. Ganon na lang ang sama ng loob ko yung kita kong mag-suicide. Tapos, panunukin mo muna ako ng laway. Yung marinig ko na nagtatrabaho for 2 hours, 3 hours, ang tulog lang nila, tapos ang pagkain lamaw. Kasi may lugar, alam na ninyo kung saan, ayaw ko
punta doon, tapos kung walang maid yung kapatid o hiraman, tapos maglinis pa doon sa bahay ng son-in-law, maglinis pa doon. Kaya ang tulog, tapos ang 2-3 oras. Pagka gayon, umuwi na lang kayo. Tangina, umuwi kayo. Ako nang bahala sa inyo. Pag maganda ka, house and lot na lang diretso. Ang problema kung magsabay kayo, puro kayo maganda dito, di tayo ako ng barangay. Barangay na walang ligayang katapusan. Ako sa totoo lang. They can run on their own even without dinak security. Marami silang ang maliliit ang ano. Yan ang message ko sa Davao for the last 22 years. Ang Davao, kita naman ninyo. Kaya mga taga Davao. Hala, kadaghan! Davao, stricto ako masyado. Wala masyadong druga. Wala masyadong krimen. Kikrimen-krimen ka, patayan kita, putang ina mo. And what I promised to the Davaoans, nandyan sila. Sabi ko sa mga kriminal, nandyan sila, you ask them, do not destroy my city. And do not destroy our daughters and our son. Pag ginawa mo yan, papatayin kita. That was my promise. I could not have a different, ambition for one city and my country. So, the same. Huwag mong sirain ang Pilipino. Huwag mo kaming kunan ng pag-asa sa mga anak namin. Kaya putang ina ninyo, hindi ninyo naalala ito. Mahirap lang kami kung nakikinig kayong mga yawa. Kaya namin pinapaaral yan, kaya ito sila lumalabas ng bayan para makatulong doon sa mga kamag-anak nila. Kaya para makapag-aral yung mga anak nila. Ngayon yung mga durugista, nagpakakamatay na nga dito, pagkatapos, pag-uwi nila, nakadruga na o hindi na disgrasya ng rape o pinatay dahil sa druga. Iyan ang ibig kong sabihin, papatayin ko talaga kayo. Because it is not fair at all. Estimated is about 4 million already addicted. At ang mga ilan dyan, may liki na, Bisaya, may crack na. So, papaano yan? Pagkatanda namin, makinig kayo mga taga-Pilipinas. Ayan. Sino ang magbili ng aming lugaw at isusubo sa bunganga mo? Sino ngayon ang magbili ng medisina ko at magbili ng oxygen para ako mabuhay ng ilang araw pa? Sagutin ninyo itong mga putang ina kayo, talagang papatayin ko kayo. Who's gonna answer for that? Destroyed life. You use it for 6 months to 1 year. It will cause your brain to shrink. Pagka lumiit na yung utak mo, wala nang rehab. So may anak ka na inutil, minahal mo, ayaw mo ipakagatin ng lamok, nagwawala pa yung tatay kung anong nangyari. Tapos ganon ninyo, tapos marami kayong human rights dyan. Patay. Putang ina, maraming namamatay. Sa kulukuhan na, ba't may sino ba may sabi sa na pumasok kayo? Ngayon, itong mga biktima mo, ginusto ba nilang mamatay? Gusto ba nila alam kung anong suit nila pag-uwi? Basta na lang saksakin, rape. Sinong may gusto? Sila ang gusto nila kasi gusto nila yung droga. And they went into it voluntarily.
Paano yung mga anak nito ngayon? Tapos, basta iglulong lang yung droga, tapos itong mga human rights magdating, ipakulong ako. Putang ina. I'm willing to rot in prison. Payag ako nga, wag mo lang galawin ang Pilipino. At saka ako, sabi ko, I will kill you. Ako. Sa awa ng Diyos, wala pa akong pinatay hanggang ngayon. Ewan ko, siguro, mga pulis rin. Sabi kayo ng totoo. Yun ang hindi lahat namatay sa akin. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong basura ni... Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng putang ina niya? Di ba nagrebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung Peninsula na hotel. Nagbarakay doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May writ, parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado, may retainer, yan. Totoo yan. Ang mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya. Pagkaduwag niyang putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba makipagpatayan ka? Yan ang una. Sino ang sunod? Dilema. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kasi sige sulat, sige mura sa akin. Ayaw pang admitahin ng free advertisement ng siya ng sarili niya. Sabi niya, hindi yan ako. Pero yung aso na palakad-lakad doon sa tabi ng kama, yung aso niya, yung dala-dala niya kung magpunta siya sa labas. Pagka na lang. Alam mo, hinahanap ko talaga. Wala akong nakita sa Pilipinas. Hinahanap ko yung babae na napakakapal ang muka. Siya lang. Alam mo, lapitan mo yan, laslasan mo ng blade, hindi tatalab. Alam mo? Buhusan mo, asido yung mukha, gano'n lang yan. Baliwala eh. Sigurado man, pag, siyempre sa edad, medyo mauna ako. Sigurado, ako wala naman akong ambisyon. Impyerno talaga ako. Ayan ito. Pero maghintay ako sa kanya pagdating niya. Bing ko talaga, Senyor Satanas! Dumating na ang rainang hinihintay mo. Totoo man. Yan. Kami pang kasalanan, si Bit Aguirre para puta na classmate ko yan. Cum laude yan sa law school. Kami ba naman mag-imbento ng baski ato asman totoo. I will never yung ganon lalo na babae mag-imbento ako ng story. Talaga ako papayag sa kanila baski sino dito sa kabinet. No, do not do it.
Huwag yan. Mag-imbento ka ng kaso, ganon. Tapos Nobel, pakulong mo. Ngayon, mag-isa siya. Kaya sabi ko, yung mga gwardya na polis, psst, huwag kayong lumapit dyan, ha? Huwag kayong magpakita dyan sa silda palakala. Palayo kayo. Doon kayo sa ibang priso. Ma-issue pa tayo niyan. Yung gwardiya pati yung driver, lahat na ratsada. Mabutit na lang, hindi siya nagpasyal-pasyal ng Davao. Kasi kung gabi na't wala na akong mahanap na iba na. Sorry na lang.